Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Earth Philippines 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? So ayun nga, kanina nga naganap na ang coronation ng Miss Earth Philippines 2025. So kamusta naman, di ba? So ito ang ika 25 years anniversary ng Miss Earth. Ganun na pala katagal. Alam nyo, sa totoo lang guys, hindi talaga ako nanonood ng Miss Earth competition. Nanonood lang ako sa kanila kapag finals night na nila. Yung mga event nila dyan, activity nila dyan, hindi ko yan nasusubaybayan. Pero, kudos naman sa Miss Earth, talagang grabe, consistent sila from the year first hanggang ngayon. Ano sila talaga? Paano talaga pumili ng winners? Ay, nako. Sobrang panalo, di ba? Kasi talagang dami ding magagaling na kandidata dito sa Miss Earth Philippines. So, yun. Matagal-tagal na, no? Nabot na sila ng 25 years. Akala ko nga 15 years pa lang eh. So, ganun na pala katagal. Naalala ko tuloy yung first Miss Earth Philippines sa UP Diliman pa yun. Tapos sabing ganun, ayun na yung kapalit ng Miss Asia Pacific, di ba? Kasi dati ang sinusubaybayan ko mutya ng Pilipinas, tapos ayan, pinalitan ng Miss Earth Philippines. Oh, di ba? So, yun. So, the silver lining. Ayan ang kanina ng Miss Earth, ang team. And then, of course, dahil silver anniversary nila, lahat ng makikita natin doon ay puro silver. Di ba? Silver lahat. Simple, pero bongga. Yun yung masasabi ko. Yun talaga yung reaction ko. Simple ng Miss Earth, pero bongga. Sabi nga ni Nu, sabi nga nun, bakit ganun? Ang dilim ng pageant. Sabi ko, ganyan talaga yan. So, alam ko yung iba, medyo nag-e-expect ng bongga dahil nga 25 anniversary. Pero para sa akin, hindi to kaparehas ng mga binibining Pilipinas na kapag anniversary na ganitong umabot na ng 25 years, 50 years, binobonggahan talaga ang production. Ang Miss Earth, sa totoo lang, ito dapat talaga yung pinopondohan ng gobyerno natin dahil in fairness naman sa Miss Earth, sobrang maganda yung advocacy, maganda yung mga ipinapakita, at maganda lahat, di ba? Kung iisipin mo. And syempre natuwa ako doon sa eksena ng mga candidates kanina. Sa opening pa lang, sobrang ang taas ng energy ng mga candidates. And then, plus yung stage nila, hindi ganun kalakihan, pero talagang winner at kasya silang lahat. Sobrang maganda ang ipinakita ng Miss Earth opening. And then, sa lighting ayun naman, tulad nga na sinabi ko, dati na natin problema yan sa Miss Earth. Huwag na natin silang pansinin sa mga ganyan-ganyan. Tapos, yung host, syempre si Robby Domingo, sobrang gwapo, sobrang galing. Isa lang siyang host at talaga namang nadala niya ng bonggang-bongga ang Miss Earth from the beginning until end. So, salute ako kay Robby Domingo. Favorite ko talaga yan mag-host. Tapos, ang gwapo-gwapo. Nagagwapuhan ako sa kanya. So, yon. So, the first cut is 15, top 15 dito sa semifinals. So, syempre, nag-expect na tayo na talaga ang makakapasok dyan yung mga magagaling. And then, plus, ayun nga, umariba ang lahat ng candidates ng bonggong-bongga sa swimsuit round na kung saan naman ay talaga naman ang ganda ng swimsuit nila. So, kilala ko ang gumawa ng swimsuit nila. At silver din ang kulay. So, yan. Eksena yung mga girls. And then, after ng top 15, nag-cut na sila ng top 10. So, 10, 10, 10, 10. So, mabilis yung facing ng Miss Earth. And then, doon pa lang sa 10, talagang nakita mo na pagpili nila ng 10, nagkaroon ng Q&A, dito naglabasan ang galing ng mga candidates. Ay nako, yung mga hashtag na yan. Alam mo, sa totoo lang, minsan pag naiisip ko, ang hirap sagutin yung mga hashtag na ganito, no? Saan kaya nila to na pupulot? Ito ba ay binibigay sa kanila earlier pa lang? Tapos, ayan, nagkakaroon sila ng idea na parang ito yung sasagutin. Kasi grabe, ang galing. Sobrang panalo. So, para sa akin, winner silang lahat dyan.
Pero syempre 5 lang ang pipiliin nila dahil after nga ng Q&A, nagkaroon ng evening gown competition at saka pumili sila ng 5. So sa top 5, dito talaga nagkaalaman na ng galing. Nagkaalaman ng galing ang mga candidates na sina Bukidnon, Antipolo City, Bacoor, Florida, La Paz, Leyte. So, sila yung mga pumasok sa top 5. And then, actually, sa 5, syempre, may mga struggle na sumagot dyan. But, na-impress ako sa ganda ni Antipolo. So, sabi ko, hala, parang si Antipolo yata yung makakakuha ng corona dito. Plus, ang galing din sumagot. In fairness sa kanya. And then, sila Paz Leyte, syempre, ine-expect natin tong manalo. Tulad nga ng binigay ko kanina na I think si Bacoor at saka si Leyte ang maglalaban. Pero, naiba yung ikot ng mundo. Actually, hindi kasi talaga ako nanonood ng Miss Earth, yung mga event nila. Kaya parang hindi ko sigurado kung sino talaga yung si Antipolo. Na-surprise ako sa kanya kanina. But magaling si Antipolo. And then si Leyte din, magaling. Kalmado siya kung paano sumagot. Kaya lang lagi siyang naaabutan ng timer. So isa yun sa mga nakikita kong dahilan. Lalo na yung final Q&A nila. Ayun, so maganda yung sagot, magaling sumagot yung tatlo si Antipolo, si Bacoor at saka si La Paz Leyte. Iba-iba yung nila strategy game, but ang tatalino. Silang tatlo walang tapon talaga. Yung sasabihin mo kahit sino manalo sa kanila pwede. Kaya lang ayun nga, si La Paz Leyte naabutan talaga siya ng timer, pero klaro siya sumagot. But medyo kasi mas nabonggahan kasi ni Antipolo yung Q&A kaya mas umangat si Antipolo more than kay La Paz Leyte. Pero hindi talaga nagpakabog si Joy. Ay, ang galing ni Joy pagdating sa Q&A. Sobrang winner. At walang duda, from the top 10 hashtag hanggang sa dulo ng competition na Q&A, sabi ko, ay, eto na yung mananalo. So, yan. And then, sobrang kalmado din si Joy. Pero ang bilis ng utak kung paano sumagot. So, deserve ba ni Joy ang corona ng Miss Earth Philippines? Oo naman. Deserve niya kung paano talaga siya magpakitang gilas. Ang maganda dito sa Miss Earth Philippines, hindi sila bias. And then, I think talaga tinitingnan nila yung capacity level pagdating ng Q&A ng mga candidates. Doon sila tumitingin more than sa beauty. Kasi, kung tutuusin, mas maganda si Antipolo. Maganda din si La Paz Leyte. Mistisa kasi si pero I think pinanalo nila dahil yung beauty given yun, tapos subjective yung beauty para sa Miss Earth, and then yung the way kung gaano baka kumpiyansa talaga yung girls pagdating sa Q&A portion. Kaya ayan, ang pinanalo nila ng bonggang-bongga ay si Miss Bacoor. Ganon. But yes, deserve ni Miss Bacoor ang title. Beauty, sabi gano'n, mas maganda daw si Antipolo more than daw kay Bacoor. Oo naman. Maganda si Antipolo. Gusto ko yung beauty niya. Pero, wala Kay Bacoor talaga yung corona. Dahil nakita naman natin na talagang ginandahan naman at binonggahan naman yan ng bonggong-bongga sa mga Q&A. Pero yung styling ni Antipolo, gusto ko yung beauty niya, gusto ko yung styling niya, at gusto ko siya. But syempre, nandoon ako sa part na kailangan kasi talaga maging fair yung labanan. At I think ayun yung nakita ko sa Miss Earth, na sobrang fair na pair sila sa lahat ng mga kandidata. Talagang kung magaling ka, mananalo ka. May maganda man o hindi, pwede kang manalo, yung ganon. So, matangkad ka or maliit, basta magaling ka. In short, total package ka dapat sa Miss Earth. Ganon. So, happy ako sa result. Happy ako sa top 5. Happy din ako sa mga naging posisyon ng mga candidates kung sino ang nalagay sa first runner-up, sa Miss Air, sa Miss Fire.
okay ako doon. Wala akong nakitang problema. Kasi sabi ko nga kahit sino naman din sa kanila eh. Kasi nga, in fairness nga sa mga candidates, talagang lahat sila ay palaban, lahat sila ay magaling. So, kanya-kanyang swerte lang talaga. Kasi halimbawa, sila pa, siya yung front runner na malakas. And then, si Bacoor, biglang umariba talaga sa Q&A. Siya talaga yung mananalo. Pero, kung halimbawa, sila pas, nag-penetrate ng bonggang-bongga sa Q&A, so mawawala talaga si Bacoor. Pero hindi ganun yung nangyari. Ang nangyari ay sinuwerte talaga si Bacoor. Hindi lang siya sinuwerte, kundi deserve niya dahil magaling siya. Sabi ko naman sa inyo noon pa man talagang magaling na to. Kahit yun nandoon siya sa Miss World Philippines, sobrang ang galing nito, kumuda, ang talino. Kasi nga na-interview ko yan, tapos nakakausap ko siya, sobrang panalo. Kaya, congratulations, syempre, kay Joy Bacorba. Kay Joy, ano ba apelyido niya? Si Joy Barcoma. So, yan. Congratulations, syempre, sa ating bagong Miss Earth na si Joy Barcoma. At happy ako na siya ang nanalong Miss Earth Philippines 2025 and looking forward para sa Miss Earth 2025 kung saan yata magaganap sa Vietnam, di ba? And tignan natin kung paano at aariba ba talaga ng bonggang-bongga si Joy sa international pageant. But for now, congratulations syempre kay Joy Barcoma at finally nakuha niya na yung corona ng national pageant. And then, of course, dito syempre sa naging top 5 niya, ay nako, congratulations din talaga sa lahat. Kasi lahat naman talaga ay magaling. So, congratulations kay Bukidnon, Antipolo, syempre Florida, at saka si La Paz Leyte. At hindi lang yan, syempre, sa Miss Earth mismo, Miss Earth organization na talaga namang masasabi ko, in fairness sa kanila, ang bongga nila. Di ba? So, yun. So, happy ako sa resulta. Happy ako na ang bagong Miss Earth natin ay si Joy at happy ako sa mga posisyon ng mga top 5 nila. And then, sa ipinakita ng Miss Earth ngayong taon na to, wala akong masabi kundi bongga. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, ikaw ba? Nagdududa ka ba sa pagkakapanalo ni Joy? Or tingin mo ba? Deserve ba niya? Or may nakikita ka pa na dapat ito? So, ako para sa akin, wala siya na yun. So, yan. So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.